Kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihan at pinakabagong puwersa para lubusang baguhin ang iyong buhay ay nasa iyo na. Ano kung ipakita ko sa iyo na ang puwersang ito, na hindi nakikita ng mga meta, ay kayang maglipat ng mga bundok, magbukas ng mga pintuan, lumikha ng mga pagkakataon, at gawing totoo ang mga pangarap? Ang puwersang ito ay pananampalataya, pero hindi ang pananampalatayang limitado lang sa relihiyon o sa pasibong paghihintay ng mga himala. Pinag-uusapan natin ang pananampalataya bilang isang lumilikhang puwersa, bilang isang buhay na enerhiya na humuhubog sa lahat ng iniisip, nararamdaman at nararanasan mo. Isang puwersa na gumagana 24 oras sa isang araw, alam mo man o hindi. Sinasabi na ng Biblia sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi lang ito isang spiritual na direction, kundi isang prinsipyo na lumalampas sa panahon at kultura. Kasabay nito, matapos ang mga dekada ng pananaliksik tungkol sa mga haligi ng tagumpay ng mga pinakamahuhusay na tao sa kasaysayan, si Napoleon Hill ay nakarating sa isang nakakagulat na katulad na conclusion. Ang pananampalataya ay ang walang hanggang elixir na nagbibigay buhay, lakas, at aksyon sa simbuyo ng damdamin ng pag-iisip. Sa esensya, ang iyong matibay na paniniwala ay makakaroon ng katuparan sa iyong buhay. Ang iyong panlabas na realidad, sa makatuwid, ay walang iba kundi ang malinaw na salamin ng kalidad ng iyong panloob na pananampalataya. Kung ang iyong pananampalataya ay nakaugat sa takot, kawalan ng katiyakan, at kakulangan, ang iyong paglalakbay ay magpapakita ng mga limitasyon, pagkabigo, at pagtigil. Gayunpaman, kung ang iyong pananampalataya ay matibay na nakabase sa katiyakan ng kasaganaan, ng kakayahan, at ng hindi may iwasang katuparan, kung gayon, sa hindi matatawarang paraan, ang iyong buhay ay mamumulaklak sa kasaganaan. Gayunpaman, may isang nakakalitong kabalintunaan. Hindi naunawaan ng nakararami ang tunay na laki ng pananampalataya bilang isang lumikha na puwersa. Itinuturing natin ang pananampalataya bilang isang marupok na pag-asa, isang bagay na malayo at hindi tiyak. Naghihintay ng isang himala habang nagtatanim tayo ng binhi ng pagdududa at takot sa ating kalooban. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay lumalampas sa pag-asa lamang. Ito ay matibay na paniniwala. Ito ang likas na katiyakan na, kahit na hindi pa nakikita ang resulta, ang tagumpay ay natatakan na sa di nakikitang plano at naghihintay lamang na tamang panahon para sa pagpapakita nito sa nakikita. Sinabi ni Jesus sa isa sa kanyang pinakamakapangyarihang pahayag sa Mateo 17:20, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na gaya ng butil ng mustasa, ay sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipad. Hindi ito isang poetikong pagmamalabis, kundi isang malalim na spiritual at mental na prinsipyo. Ang tunay na pananampalataya ay may kakayahang baguhin ang pinakamahirap na kalagayan, lampasan ang pinakamatitibay na hadlang, at baguhin ang mga realidad na, sa unang tingin, ay tila hindi nagbabago. Inatunayan ni Napoleon Hill ang prinsipyong ito sa kanyang mga pag-aaral tungkol sa mga personalidad tulad ni Thomas Edison, na libu-libong beses na nabigo bago makagawa ng bombilya, at si Henry Ford, na binalewala ng maraming beses bago baguhin ang industriya ng sasakyan. Ang mga visionaries na ito ay hindi lang nagnanais ng tagumpay, sila ay naniniwala dito. Nakita nila ito. Naramdaman nila ito bilang isang tagumpay na nakamit na, kahit nasa harap ng isang mundo na nagdududa. Ang ganitong antas ng pananampalataya ang nagpapanganak ng mga bagong realidad, isang pananampalataya na hindi naghihintay, kundi aktibong nagtatayo. Marahil ang tanong na umikot sa iyong isip ngayon ay, kung ang pananampalataya ay mayroong ganong kapangyarihan, bakit napakarami pa rin ang nakakulong sa kakulangan, pagdududa, at takot? Ang sagot ay simple ngunit napakalalim. Mas pinapakain ng nakararami ang kanilang mga takot kaysa sa kanilang pananampalataya. Inagyayaman nila ang mga kaisipan ng kabiguan, kawalan ng katiyakan,
at kawalan ng kakayahan, at ang bagay na masugid na nilinang sa isip, sa kalaunan, ay namumulaklak sa buhay. Nagbabala ang Kawikaan 23:7. Kung ano ang iniisip ng tao sa kaniyang puso, jeyon siya. Ang iyong paulit-ulit na pag-iisip ay nagiging iyong paniniwala. Ang iyong paniniwala ay humuhubog sa iyong mga aksyon, at ang iyong mga aksyon, sa huli, ang nagtatayo ng iyong realidad. Inatitibay ni Napoleon Hill ang ideyang ito sa isang matalas na metapora. Ang isip ay tulad ng isang hardin. Kung hindi ka magtatanim ng mga bulaklak, kusang tutubo ang mga damo. Sa madaling salita, kung hindi mo aktibong nililinang ang mga kaisipan ng pananampalataya, tagumpay at posibilidad, ang iyong isip ay automatikong lalaminin ng mga damo ng pagdududa, takot at limitasyon. Kaya naman, malinaw ang paanyaya ngayon. Kailangan mong kontrolin ang itinatanim sa iyong isip. Kailangang palakasin ang iyong pananampalataya na parang inaalagaan ang isang mahalagang apoy, pinoprotektahan, pinapatibay, at pinananatiling nagniningas laban sa anumang salungat na hangin. Ngunit tandaan, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi nangangahulugang baliwalain ang mga hamon. Sa halip, ito ay nangangahulugang makita ang lampas sa mga hamon. Ito ay ang pagtingin sa kahirapan at, sa kabila nito, agpapatunay na may pananalig. Ito rin ay lilipas. Mananalo ako. Ang pananampalataya ang pundasyon kung saan itineyo ang mga pinakadakilang pangarap. Ito ang tulay sa pagitan ng di nakikita at nakikita. Ito ang tahimik na puwersa na nagpapakilo sa mundo pabor sa mga naglakas loob na maniwala. Hinarap ni Jesus ang mga bagyo, pagtanggi, at pagtataksil, ngunit hindi niya kailanman pinayagan na manghina ang kanyang pananampalataya. At ikaw, gaano kalaki ang iyong pananampalataya ngayon? Gaano kalaki ang iyong buhay na itinayo mula sa hindi natitinag na paniniwala na ipinanganak ka upang magtagumpay? Kung pakiramdam mo ay natutulog ang iyong pananampalataya, nanghina dahil sa mga kalagayan ng buhay, malaman na posible itong muling buhayin. Ang pananampalataya, tulad ng kalamnan, ay lumalakas sa patuloy na pag-ihersisyo. Kaya naman, sa buong bidyong ito, sabay-sabay nating tuklasin kung paano malaman kung saan nawala ang iyong pananampalataya, matuto ng mga praktikal na pamamaraan upang palakasin ang iyong paniniwala araw-araw, suriin ang mga walang hanggang prinsipyo na nagbabago ng mga kaisipan sa mga tagumpay, at i-activate ang isang bagong antas ng pananampalataya na nagdudulot ng tunay. At ito ay nagsisimula sa desisyon na maniwala. Maniwala na possible, maniwala na karapat-dapat, maniwala na hindi may iwasan para sa taong nananatili sa pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi marupok. Ito ay matatag. Hindi ito nakikipag-ugnayan sa takot. Ito ay sumusulong sa kabila nito. Kung hanggang ngayon ay hinayaan mong adawin ng mga pagdududa at kawalan ng katiyakan ang iyong mga pangarap, ito ang sandali ng pagbabago. Ito ang sandali upang ipahayag sa iyong sarili at sa universo. Ang aking pananampalataya ang lumilikha ng aking hinaharap. Maghanda sa mga susunod na minuto. Susuriin natin ang mga lihim na inilapat ng mga pinakamahuhusay na nagtagumpay sa kasaysayan upang bumuo ng mga imperyo, lumikha ng mga inobasyon, at gawing posible ang impossible. Ang puwersa na kailangan mo ay nasa iyo na. Gayon na ang oras upang gisingin ang puwersang iyon. Gayon na ang oras upang i-activate ang iyong lumikha na pananampalataya. Dahil ang buhay na nais mo ay nagsisimula sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan ng buong puso. At ngayon matututo kang maniwala ng totoo. Ngayon na naunawaan mo na ang pananampalataya ang puwersa na lumilikha ng realidad, oras na para mas lalo tayong lumalim. Sa huli, ano ang tunay na ibig sabihin ng pag-activate ng pananampalataya bilang isang lumikha na puwersa? Ang pananampalatayang lumilikha ay higit pa sa simpleng paniniwala na gaganda ang mga bagay. Ito ay ang pagbuo sa loob ng sarili ng isang katiyakan na napakatatag, napakabuhay, napakatatag, na nagsisimula itong humubog sa iyong paraan ng pag-iisip, sa iyong mga emosyon, sa iyong mga desisyon, at bunga nito sa iyong realidad.
Inilarawan ni Napoleon Hill ang dinamikong ito ng napakahusay. Lahat ng kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao ay kaya nitong isakatuparan. Pansinin, hindi lang sapat ang isipin, kailangan ding paniwalaan, at hindi isang marupok na paniniwala na puno ng pagdududa, kundi isang pananampalataya na tahimik na sumisigaw sa loob mo. Akin na, totoo na, tapos na. Ito ang uri ng pananampalataya na nagpapalit ng mga pangarap sa mga tagumpay. At kinumpirma ng Biblia ito ng may kapangyarihan. Lahat ay possible sa taong naniniwala. Marcos 9:23. Ang pananampalatayang lumilikha ay hindi naghihintay. Ito ay nagpapahiwatig. Nararamdaman nito ang lasa ng tagumpay bago pa man matalo ang labanan. Kapag naniniwala ka ng may ganap na paniniwala, ang iyong utak ay nagsisimulang gumana pabor sa iyo. Lumalalim ang iyong focus, dumarami ang iyong mga idea, automatikong umaayon ang iyong mga aksyon sa iyong pinaniniwalaan. Nagsisimula kang kumilos na parang nanalo ka na, at sa paglipas ng panahon, ang panlabas na realidad ay sumusunod sa iyong panloob na realidad. Isipin ang mga dakilang tagumpay sa kasaysayan. Naisip na ni Steve Jobs ang revolusyong teknolohikal bago pa man ilabas ang unang iPhone. Nakita na ni Thomas Edison ang sarili niyang nagpapahalo ng mga lungsod habang daan-daang beses siyang nabibigo sa pagtatangkang mag-imbento ng bombilya. Napaniwala si Walt Disney sa kanyang kaharian ng mga pangarap kaya patuloy siyang gumuhit kahit na sinabi ng mga bangko na isa siyang baliw na visionary. Ang mga lalaking ito ay mayroong isang bagay na karaniwan, isang aktibo, matatag na pananampalatayang lumilikha. Nakita nila ang hindi nakikita ng iba, at dahil dito, nilikha nila ang hindi inakala ng sinuman na posible. Ang tunay na pananampalataya ay nagbabago ng iyong tindig, ng iyong enerhiya, ng iyong determinasyon. Hindi nito inaalis ang mga hamon. Binibigyan ka nito ng lakas na lampasan ang mga ito. Ngunit tandaan, ang pananampalatayang lumilikha ay hindi ilusyon. Hindi ito ang pag-upo sa sofa at paghihintay ng mga himala na bumagsak mula sa langit. Ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng pagkilos na nakahanay. Napakalinaw ng Biblia sa Santiago 2:17. Gayon din ang pananampalataya, kung walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili. Nangangahulugan ito na ang paniniwala ng walang pagkilos ay katulad ng pagtatanim at hindi pagdidilig. Ang pananampalataya ang motor, ngunit ang pagkilos ang gasolina. Kapag pinagsama mo ang buhay na pananampalataya at patuloy na pagkilos, lumikha ka ng isang hindi matatalong puwersa. Nagiging isang tao ka na hindi lang nangangarap, kundi nagtatayo, hindi lang nagnanais, kundi isinasakatuparan. Sa puntong ito bumabagsak ang nakararami. Naniwala sila sandali at pagkatapos, sa harap ng mga paghihirap, hinayaan nilang pumasok ang pagdududa. Ang pagdududa ang pinakamalaking kalaban ng pananampalatayang lumilikha. Gaya ng sinabi ni Jesus kay Pedro nang magsimula siyang lumubog habang lumalakad sa tubig. Taong maliit ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Mateo 14:31. Nagsimula si Pedro ng punong-puno ng pananampalataya, lumalakad sa impossible, ngunit sa sandaling binigyan niya ng pansin ang takot, siya ay lumubog. Gayun din ang nangyayari sa buhay. Habang ang iyong pananampalataya ay nakatuon sa tagumpay, ikaw ay sumusulong sa magulong tubig, ngunit kapag ang iyong isip ay bumaling sa takot, ikaw ay lulubog. Ang pagdududa ay sumisira sa kapangyarihan ng pananampalataya. At kung walang pananampalataya, walang paglikha, kundi pag-ulit lamang ng mga lumang pattern. Kaya't mahalaga na palakasin ang iyong pananampalataya araw-araw. Ayon ni Napoleon Hill, pakainin ang iyong isip lamang ng mga imehe, kaisipan at emosyon na umaayon sa kinabukasan na nais mong likhain. Nangangahulugan ito na ang lahat ng iyong kinakain, maging impormasyon, pag-usap, libangan ay humuhubog sa iyong pananampalataya para sa ikabubuti o ikasasama. Kung pakakainin mo ang iyong sarili ng mga negatibong balita, pesimistang komento, at talunang kaisipan, nilalason mo ang iyong pananampalataya.
Ngunit kung pipiliin mong palakasin ang iyong isip sa mga makapangyarihang aral, sa mga kwento ng pagtagumpay, sa mga positibong pahayag, sa salita ng Diyos, palalakasin mo ang iyong pananampalataya hanggang sa ito ay maging hindi matitinag. Ang pananampalataya ay kailangang linangin tulad ng isang kalamnan. Kailangan itong sanayin, ehersisyo, at palawakin. Ano ito gagawin sa praktika? Simulan ang pagtatanong sa iyong sarili. Ano ang pinaniniwalaan ko ngayon? Ang aking ba mga paniniwala ay nagtutulak sa akin o naglilimita? Ang aking ba mga aksyon ay umaayon sa buhay na nais kong likhain? Kung ang sagot ay nagpapakita ng hindi pag-ayon, oras na para baguhin. Oras na para magpahayag ng may lakas. Ang aking pananampalataya ang lumilikha ng aking hinaharap at simulang kumilos ng naaayon. Tandaan, hindi ka makakaani ng buhay na may tagumpay kung maghahasik ka ng isip na may pagdududa. Hindi ka makakapamuhay ng sagana habang ang iyong pananampalataya ay nakaugat sa. Kaya't mula ngayon, pakainin ang iyong espiritu ng pag-asa, isipin ang iyong mga tagumpay, ipahayag ang iyong tagumpay kahit nasa harap ng mga hadlang, at kumilos na parang natanggap mo na ang pagpapala. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapalit ng bawat kaisipan sa aksyon, bawat aksyon sa ugali, at bawat ugali sa kapalaran. At maniwala ka, kapag kumilos ka ng may pananampalataya, bumubukas ang mga pinto, lumilitaw ang mga landas, at ang impossible ay nagiging isang pansamantalang hamon lamang. Ang iyong pananampalataya ay may kapangyarihang muling balangkasin ang iyong buhay. Ang iyong pananampalataya ay may kapangyarihang lumikha ng isang kinabukasan ng kasaganaan, at katuparan. Ang puwersa ay nasa iyo na. Ngayon na ang oras para gamitin ito. Maghanda! Dahil sa susunod na yugto ay ihahayag namin kung paano papalakasin ang lumikha na pananampalatayang ito at aalisin ang mga pinakamalaking kaaway na sumisira sa iyong mga pangarap. Ang darating ay magpapakita na walang-wala. Walang-wala ang makakapigil sa isang isip na pinalakas ng isang buhay na pananampalataya. Kung ang pananampalataya ang puwersa na lumilikha ng realidad, ano ang mas mapanganib kaysa sa pahintulutan na sirain ang puwersang ito? Ang totoo, marami ang hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kakayahan o pagkakataon. Nabibigo sila dahil hinayaan nilang sirain ng mga tahimik na kaaway ang kanilang pananampalataya bago pa man ito mamukadkad. Ngayon, tukuyin natin ang mga kaaway na ito at, higit sa lahat, matutunan kung paano sila talunin. Ang una at marahil ang pinakamamamatay sa kanila ay ang takot. Nagpahayag si Napoleon Hill na may katiyakan. Ang takot ang pangunahing kaaway na kailangan nating harapin bago makamit ang anumang malaking tagumpay. Ang takot ay nagpapahirap, nagdudulot ng pagdududa, at nagpapaisip sa iyo kung may kakayahan ka, kung karapat-dapat ka, kung posible ba. At paulit-ulit na nagbabala ang Biblia tungkol dito. Sa 2 Timoteo 1:7 nakasulat, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, at ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Ang takot ay hindi mula sa Diyos. Ang takot ay ang kasangkapan na sumisira sa mga pangarap bago pa man sila magkaroon ng hugis. Isipin kung gaano karaming beses kang hindi kumilos dahil sa takot. Takot na mabigo, takot na mahusgahan, takot na mawala, takot sa hindi kilala. Sa bawat pagkakataon na sumuko ka sa takot, inuubos mo ang mahalagang enerhiya na dapat sana ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya. At kung saan lumalaki ang takot, doon na mamatay ang pananampalataya. Ang ikalawang malakas na kaaway ng pananampalataya ay ang pagdududa. Ang pagdududa ay parang bitok sa pundasyon ng isang malaking gusali. Kung hindi agad itatama, masisira nito ang buong istruktura. Nag-iwan si Pedro habang lumalakad sa tubig ng walang hanggang araw, habang nakatutok ang kanyang mga mata kay Jesus, habang pinalakas niya ang kanyang pananampalataya, ginawa niya ang impossible. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa hangin at mga alon, nagduda siya at nagsimulang lumubog. Agkatapos ay tinanong ni Jesus, "Taong maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?"
Mateo 14 na oras 31 minuto. Ang pagdududa ay nagpapahina sa isip, nagpapaliban ng mga desisyon, nagpapalit ng mga pagkakataon sa pagkabigo. Ang ikatlong tahimik na kaaway ng pananampalataya ay ang pagpapaliban. Marami ang nagpapalakas ng pananampalataya sa loob ng ilang araw ngunit ipinagpapaliban ang pagkilos. Nag-iisip sila, magsisimula ako bukas, hihintayin ko ang tamang oras, kailangan kong maging mas handa. Ngunit ang pagpapaliban ay isang ilusyon. Tahimik nitong pinapatay ang mga pangarap, isang araw sa isang pagkakataon. Nagbabala si Napoleon Hill, ang pagpapaliban ay ang nakatagong mamamatay tao ng pagkakataon. Ang perpektong sandali ay hindi kailanman darating. Ang tunay na pananampalataya ay kumikilo sa kasalukuyan, kahit na may takot, kahit na may kawalan ng katiyakan. At may isa pang banayad na kaaway, ang kapaligiran. Ang paglibot sa mga negatibong tao na nagdududa, nagrereklamo, at nabubuhay sa kakulangan ay nagpapahina sa iyong pananampalataya nang hindi mo namamalayan. Nagbabala ang Biblia, huwag kayong padadeya. Ang masasamang pakikisama ay sumisira ng mabubuting kaugalian. 1 Korinto 15 oras 33 minuto. Kung patuloy mong naririnig ang mga salita ng pagkatalo, takot at limitasyon, magsisimulang manghina ang iyong pananampalataya. Kailangan mong protektahan ang iyong kapaligiran nang may parehong kaseryosohan na pinoprotektahan mo ang isang hardin mula sa mga peste. Tulad ng isang magsasaka na nagtatayo ng bakod sa kanyang mga pananim upang maiwasan ang mga mandaragit, kailangan mong bakuran ang iyong isip sa lahat ng nagpapalakas ng iyong pananampalataya, mga positibong salita, nakakapagtibay na libro, mga relasyon na nagtutulak, impormasyon na nagbibigay inspirasyon. Ngayon, paano talunin ang mga kaaway na ito ng pananampalataya sa praktika? Ang sagot ay nasa tatlong haligi. 1. Reprograma ng isip. 2. Tuloy-tuloy na pagkilos. 3. Proteksyon ng kapaligiran. Reprograma ng isip. Araw-araw ay dapat mong pakainin ang iyong isip ng mga makapangyarihang pahayag, hindi lang walang laman na pag-uulit, kundi mga deklarasyon na puno ng emosyon at pananampalataya. Mga halimbawa, ang aking pananampalataya ay hindi natitinag. Karapat-dapat ako sa buhay na nais ko. Ang bawat hakbang na ginagawa ko ay naglalapit sa aking katuparan. Nagtuturo ang Biblia na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Roma 10 oras 17 minuto. Kaya, ang araw-araw na pakikinig sa mga salita ng buhay, pananampalataya, at tagumpay ay mahalaga. Tuloy-tuloy na pagkilos. Ang pananampalataya ng walang pagkilos ay patay. Kailangan mong kumilos kahit na walang garantiya. Kailangan mong gumawa ng matatapang na hakbang kahit na hindi nakikita ang buong landas. Sa bawat maliit na aksyon na ginawa ng may pananampalataya, inapatibay mo ang iyong sariling paniniwala na may kakayahan ka, at ang pananampalatayang pinapakain ng aksyon ay lumalaki ng husto. Proteksyon ng kapaligiran. Lumayo sa mga nakakalason na kapaligiran. Bawasan ang oras sa mga negatibong tao. Dagdagan ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga naniniwala sa paglago, pagtagumpay, at katuparan. Tandaan, nagiging katulad ka ng mga taong pinakamadalas mong kasama. Kung nais mo na matibay na pananampalataya, makipag-ugnayan sa mga taong may matibay na pananampalataya. At higit sa lahat, huwag kailanman maliitin ang impluensya ng iyong mga pang-araw-araw na kaisipan. Isinulat ni Napoleon Hill, nagiging ikaw ang iniisip mo sa halos lahat ng oras. Kung ang iyong mga iniisip ay takot, pagdududa, at kakulangan, aani ka ng takot, pagdududa, at kakulangan. Kung ang iyong mga iniisip ay pananampalataya, tagumpay, at kasaganaan, piliing maniwala na ang pinakamahusay ay darating pa, at lumakad patungo dito. Susubukan ang lakas ng iyong pananampalataya, ngunit palalakasin din ito sa bawat hamon na malalampasan. Ang mga dakilang lalaki at babae sa kasaysayan ay hindi exempted sa mga paghihirap. Nagpasya lamang sila na ang kanilang mga paniniwala ay magiging mas malaki kaysa sa kanilang mga takot. At kaya mo ring
Ang susunod na yugto ng ating paglalakbay ay magpapakita sa iyo kung paano patatagin ang lumikha na pananampalatayang ito sa pang-araw-araw na gawin na nagpapalit ng pag-iisip sa realidad at ng realidad sa mga pambihirang tagumpay. Dahil sa huli, ang labanan ay hindi laban sa labas ng mundo. Ang tunay na labanan ay palaging nasa loob mo. At ang nanalo sa loob ay nanalo sa labas. Gayon na alam mo ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya bilang isang lumikha na puwersa. Ang tanong ay, paano mo ilalapat ang lahat ng ito sa araw-araw sa praktikal at tiyak na paraan? Ang sagot ay mas simple at mas malalim kaysa sa iniisip mo. Ang pananampalatayang lumilikha ay nagpapakita araw-araw sa maliliit na pagpili, sa mga tahimik na kaisipan, sa mga salitang binibigkas mo, at sa mga aksyon na ginagawa mo. Ang unang susi sa pamumuhay ng isang aktibong pananampalataya ay ang mag-isip ng may pananampalataya. Ang iyong mga kaisipan ay mga binhi. Ang bawat kaisipan ng tagumpay, pag-asa, at kasaganaan ay isang binhi na inihasik sa mayabong na lupa ng iyong isip. Sa parehong paraan, ang bawat kaisipan ng takot, pagdududa, at kakulangan ay isang damo na kailangang agad na bunutin. Sinabi ni Napoleon Hill, isinasalin ng isip ng tao sa kanyang pisikal na realidad ang anumang kaisipan na nangingibabaw na emosyonal na sinamahan at hinaluan ng pananampalataya. Sa madaling salita, ang matinding nararamdaman at pinaniniwalaan mo ay magiging iyong karanasan. Kaya't sanayin ang iyong isip araw-araw na mag-isip bilang isang taong nagtagumpay na. Kapag may pagdududa, agad itong tutulan ng isang pahayag ng pananampalataya. Kapag dumaiting ang pagkabalisa, himingan ng malalim at isipin ang tagumpay. Hindi mo kailangang hintayin na magkaroon ng lahat ng sagot para kumilos ng may pananampalataya. Kailangan mo lamang magpasya na ang iyong isip ay magiging isang templo ng mga nagpapalakas na paniniwala, hindi isang imbakan ng mga takot. Ang ikalawang susi ay ang magsalita ng may pananampalataya. Ang mga salita ay may kapangyarihang lumikha. Nagtuturo ang Biblia sa Kawikaan 18 oras 21 minuto. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang iyong patuloy na deklarasyon ay humuhubog sa iyong kapaligiran, sa iyong enerhiya, sa iyong hinaharap. Ihinto ang pagsasabi, hindi ko kaya, imposible ito para sa akin, hindi ako magtatagumpay kailanman, at simulang ipahayag, may kakayahan ako. Ang impossible ay ang susunod na hakbang lamang ng aking pananampalataya. Nililikha ko ang aking bagong realidad. Magsalita ka na parang nasa daan na patungo sa tagumpay, hindi tulad ng isang nagdadalamhati sa pagkatalo. Ang bawat salita ng pananampalataya ay tulad ng isang batong inilalagay sa pagtatayo ng iyong kinabukasan. Ang ikatlong susi ay ang kumilos ng may pananampalataya. Ang pananampalataya ng walang dawa ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay isinasalin sa sinasadyang pagkilos. Magsimula sa maliliit na pang-araw-araw na aksyon na nakahanay sa buhay na nais mong likhain. Kung nais mo ng kasaganaan, simulang ayusin ang iyong pananalapi ng matalino. Kung nais mo ng kalusugan, simulang gumawa ng maliliit na malusog na pagpiling ngayon. Kung nais mo ng propesyonal na paglago, simulang mag-aral at maglapat ng bagong kaalaman. Huwag maghintay ng perpektong kondisyon. Kumilos ngayon gamit ang mga mapagkukunan na mayroon ka. Gamit ang pananampalataya na taglay mo. Ang bawat hakbang na ginawa ng may pananampalataya ay lumilikha ng mga bagong landas, bagong posibilidad, bagong himala. At mayroong karagdagang sangkap, madalas na nakakalimutan ngunit lubos na mahalaga upang patatagin ang pananampalatayang lumilikha, ang pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang amplifikador ng pananampalataya. Nagtuturo ang Biblia sa 1 Tesalonica 5 oras 18 minuto. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Kapag nagpapasalamat ka, kahit bago mo pa makita ang resulta, idinedeklara mo, naniniwala na ako, natanggap ko na. Napansin din ni Napoleon Hill ito ng pag-aralan niya ang mga matagumpay na tao.
Ang ugali ng patuloy na pagpapasalamat ay nagpapalabas ng makapangyarihang puwersa na gumagana pabor sa taong nagpapractice nito. Simulan ngayon ang isang simple at nakapagbabagong pagsasanay. Bawat umaga, isulat ang 5 bagay na ipinagpapasalamat mo. Bawat gabi, magpasalamat para sa mga tagumpay ng araw. Gaano man kalit, inililipat ng pasasalamat ang iyong isip mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Inilalagay ka nito sa dalas ng katuparan. Pinapatibay nito ang iyong pananampalataya at lumilikha ng isang mabuting siklo ng paglago. Gayon pagsamahin ang lahat ng ito, mag-isip ng may pananampalataya, magsalita ng may pananampalataya, kumilos ng may pananampalataya, maging mapagpasalamat ng may pananampalataya, at makikita mong nagbabago ang iyong realidad sa harap ng iyong mga mata. Hindi dahil nagbago ang mahiwagang kalagayan, kundi dahil ikaw ay nagbago. At kapag nagbago ka sa loob, tumutugon ang buong universo. Sinabi ni Jesus sa Marcos 11:24, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay na hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo na inyong tatanggapin at magkakaroon kayo ng mga iyon." Ang pananampalataya ay hindi naghihintay upang makita bago maniwala. Naniniwala ito at dahil doon nakikita. Ang dakilang katotohanan ay ang buhay na pinakanais mo ay umiral na sa di nakikita. Naghihintay lamang na maniwala ka ng may sapat na lakas upang dalhin ito sa nakikita. Hindi ka biktima ng kapalaran. Ikaw ay kasama lumikha ng iyong kinabukasan. Ang puwersa ay nasa iyo at laging nasa iyo. Gayon na ang oras upang angkinin ang kapangyarihang ito. Gayon na ang oras upang ipahayag ng may buong paniniwala. Ang aking pananampalataya ang lumilikha ng aking hinaharap. At upang patatagin ang pangakong ito sa iyong bagong paglalakbay, isulat sa mga komento, ang aking pananampalataya ang lumilikha ng aking hinaharap. Ito ay higit pa sa isang parirala. Ito ay isang kasunduan sa iyong sarili. Ito ang unang nakikitang hakbang ng di nakikitang pagbabago na nagsimula na sa loob mo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notifikasyon upang patuloy na makatanggap ng mga nilalaman na lalo pang magpapaalaka sa iyong isip, iyong pananampalataya, at iyong buhay. At ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na mayroon pa ring kapangyarihan, pag-asa at kinabukasan, lahat sa loob ng kanyang sarili. Dahil kapag mas marami kang nakakalat ng liwanag, mas maraming liwanag ang bumabalik sa iyo. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Maaari kang bumalik sa iyong